Tapos na ang ilang buwang bakasyon. At ngayon, balik trabaho na naman. Regulation 3 is into the passenger living card. Located. Welcome to Manila. Andito na kami sa Manila para ayusin ang mga papel na pipirmahan at dadalhin namin sa pagsampa. At dahil 2 araw pa bago kami aalis, ay nag-stay na muna kami at sinulit namin ang 2 araw dito sa Pinas. Kinabukasan, oras na ng alis. Pagdating sa airport ay diretso na agad kami mag-check-in at immigration. At dahil gabi pa ang alis namin ay nag-stay na muna kami sa OFW Lounge. Libre ito para sa mga OFW at open ito 24/7. Meron ditong libreng pagkain at inumin, charger station, wifi at iba pa. At kung gusto mong pumunta dito at mag-relax ay kailangan mong ipresenta ang iyong passport, flight ticket at ang OEC o Overseas Employment Certificate. At dahil mahaba pa ang oras ay dito na kami sa gate nag-antay ng oras ng alis namin. Ano yan? Ano naman yan? Pagkain. May lapad mo kayo yan. Gamit pala tong ano. Ito palang purpose ng ganitong hand carry. No? Pwedeng lamisa, pwedeng upuan. So, ayan. Bumili na naman si Trish ng pagkain. Hal. Eh kasi hindi tayo nag-lunch eh. Alam mo naman, hindi ko kaya walang kanin. No rice, no power. Gutom na. Gutom yan. At yun nga, dumating na yung oras ng alis namin. Magbabiyahe kami galing Manila to New York. Non-stop ang biyahe namin dito at aabot ng 14 hours na biyahe. Late na kami dumating sa New York. Gutom. Pagod po yan. At diretso na agad sa hotel para makapagpahinga. Maliwanag na sa labas. So good morning sa inyo. No? So andito ako ngayon sa loob ng binigay sa amin na room dito sa Hilton Hotel. At ayun, grabe, sobrang yung dating namin kagabi. Alas 2 na kami dumating dito sa hotel. Actually, 11 kami dumating dito sa New York. Dumating kami dito sa hotel ay alas 2 na kasi walang nagsundo sa amin. So kinontak pa namin yung hotel para sunduin kami. At dahil marami kami, so 2 balikan yung yung sumundo sa amin, yung van. So ayun, hindi na ako nakapag-vlog kagabi dahil sobrang pagod at grabe. Yung mga bagahe, ang dami naming bagahe. Si Trish, nagkahiwalay kami ng kwarto dahil yun, sinet up na pala yung mga dito. No? Nag-breakfast na muna kami. Pagkatapos ay nilabas na namin ang aming mga bagahe dahil ihahatid kami sa port kung saan nakadock ang barkong sasapahan namin. Habang nasa biyahe kami papuntang port ay nasiraan yung bus na sinasakyan namin. Siraan. Short-lived ka. Short-lived. Nasiraan kami dito sa New York. Ang New York ay kilala bilang the city that never sleeps. Ito ang pinakamataong lugar sa lungsod ng Estados Unidos. Maraming mapupuntahan dito ng mga magagandang lugar at tanawin tulad ng Statue of Liberty, Central Park, Times Square, Brooklyn Bridge at marami pa. Alam nyo ba na ilang beses na ako nakapunta sa lugar na to? Pero ni isang beses ay hindi ako nakagala dito. Oo, tama kayo. Sa kadahilanan ay ito yung isa sa mga home port namin at dito kami nagdi-disembark at nag-i-embark ng mga guests kaya wala akong time na makalabas. Pero para sa akin ay okay lang yun. Ang mahalaga ay nakapunta ako dito at nasilayan ko ang ganda at napakasikat na syudad sa buong mundo ng libre.
At yun nga, nakarating na kami at harap na namin ang barkong sasampahan namin. 8 buwan na naman ang tatapusing kontrata at sa harap ng barkong to ay dala namin ang pagod, saya at pangarap para sa aming pamilya.